Hi friends! Magandang gabi po sa inyong lahat at salamat po sa pagsama sa amin sa gabing ito saan man kayo naaabot ng aming broadcast. Ngayong gabi ay pag-aaral natin ang tungkol sa turo ng banal na kasulatan may kinalaman sa paghukom. Naalala niyo marahil ng December 2011 nang ang punong mahistrado ng Pilipinas sa katauhan ni Chief Justice Renato Corona ay dumaan sa impeachment trial. Ang punong maestrado, ang Chief Justice, ay dumaan sa isang paglilitis. Ang buong Pilipinas ay halos nagulantang at nagkaroon ng napakalaking kaguluhan, pag-iisip, ang mga tao at ang mga maestrado, ganoon na din ang mga politiko. Maraming nagsasabi na ang bagay na ito ay politically motivated, yung iba naman ay nararapat lamang na sundin ang due process and all. But can you imagine na ang Chief Justice ay dumaan mismo sa paglilitis? Sa banal na kasulatan, hindi lamang ang punong maestrado ang dadaan sa paglilitis o sa paghuhukom, kundi tayong lahat ay itinuturing ng banal na kasulatan na dadaan sa paghuhukom. Sa aklat ng Gawa, Kapitulo 17, ang talata ay 31, ay ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Siya'y nagtakda ng araw upang hukuman ang sanglibutan. Bagaman sa maraming kapanahunan tayo ay observer lamang at hindi man tayo nakapasok mismo sa korte in person, tayo mismo ay haharap sa hukuman ng ating Panginoong Diyos. Ang paghuhukom na ito ay inilarawan sa aklat ng Daniel, Kapitulo 7, ang talata ay 10 at patuloy. Isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya at makasampung-libo na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nabuksan. Sa banal na kasulatan ay binabanggit na ang ating mga ginagawa, ang ating mga sinasalita, ang ating buong buhay simula nang tayo ay ipanganak, ay pawang nakatala sa aklat ng alaala ng ating Panginoong Diyos. Sa madalit sabi, walang nalilingid, walang sekreto sa ating Panginoong Diyos. At ito ay bubuksan kapag ang bawat isa sa atin ay huhukuman na. Sa Apokalipsis 14:7, ang panawagan ng pagbabalik sa ating Panginoong Diyos ay ang pangunahing kadahilanan ng paghuhukom. Ang sabi sa 14:7 ng Apokalipsis at sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Ngayong mga huling araw, kagaya ng ating mga napag-aralan, kailangan nating ihanda ang ating mga sarili at magbigay kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos sa kadahilan ng ang Kanyang paghatol ay dumating. Sa Ecclesiastes, ang tema ng paghatol ay malinaw ng binabanggit. Lumakad ka, ang sabi ng Haring Solomon, sa nasa ng iyong mata at puso. Ngunit alalahanin mo na ang lahat ng ito ay dadalhin ng Diyos sa kahatulan. Bagaman ang buhay na ito, ang sinasabi ng iba ay kanilang pag-aari at sila ang masusunod. Gayon naman, sinasabi ng banal na kasulatan na tayo ay magsusulit sa lahat ng ating ginawa sa panahon ng kahatulan. Sabi sa Roma 14:10 at 12, ganito, sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harap ng hukuman ng Diyos. Opo, wala pong sa atin na exempted, wala pong hindi doon makakasama sapagkat maliwanag na sinabi ng banal na kasulatan, tayong lahat ay tatayo sa harap ng hukuman ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, baka isipin naman ng iba na paano kaya yung ganyong paghukom? Baka naman merong hindi nalalaman ng ating Panginoong Diyos at magiging partial ang kanyang paghukom sa atin. Sabi sa Hebreo 4:13, at walang sino man na makapagtatago sa kanyang paningin, sapagkat ang lahat ng bagay ay hubad
sa mata niyaong ating pagsusulitan. Sa mundo nating ito, tayo ay naiirita at tayo ay nagagalit kapag ang feeling natin tayo ay ginudge ng ibang mga tao. Sapagkat ang iniisip natin ay hindi nila nalalaman ang buong istorya. In fact, maraming mga tao ang galit sa mga taong judgmental. Yung judgmental kasi by definition ay ganito. If you say that someone is judgmental, it is because they form opinions of people and situations very quickly when it would be better for them to wait until they know more about the person or situation. So, yung judgmental ang ibig sabihin ay pabilis silang mag-form ng opinion o ng kanilang palagay tungkol sa isang tao, samantalang dapat ay alamin muna nila ang kwento ng tao na ito, ang kanyang panig, ang kanyang bahagi, at siya ay makinig bago siya mag-form ng opinion tungkol doon sa isang tao na iyon. Hindi ganon ang ating Panginoong Diyos, sapagkat ang wika ng mga talata na ating binasa ay nalalaman ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng ating mga ginawa, hindi ginawa, at lahat ng tungkol sa ating pagkatao. Kaya naman, mayroon siyang kakayanan at karapatan na tayo ay kanyang hukuman sapagkat siya ay magiging impartial at ang batayan ng kanyang paghatol at paghukom sa atin ay nakabatay sa komprehensibo, lubos na kaalaman kasama ng lahat ng ating sinalita, ginawa at lahat ng mga motibo ng ating mga ginawa. Marahil kayo ay magtataas ng inyong mga kilay. Bakit kailangan pa yung paghukom? Hindi ba parang grabe naman yung Diyos, i-judge tayo. Parang palagi lang siyang naghihintay ng opportunity na tayo gumawa ng mali, makapagsabi ng mali, at tayo ay kanyang i-judge sapagkat siya ay eager na eager, gustong-gusto niya tayong hukuman at gusto niya tayong parusahan. Hindi po ganon ang layunin ng ating Panginoong Diyos. Ang totoo po, kaya po merong paghuhukom ay upang ipagkaloob sa atin ang katarungan. Paulit-ulit nating napapanood sa telebisyon, nababasa sa mga dyaryo at sa mga tabloid, araw-araw halos ang sigaw ng mga inaapi, katarungan, hustisya. Naghahanap sila ng justice sapagkat sila ay inapi, sila ay inabuso, sila ay winalanghiya, at sila ay hindi tinrato, at sila ay nagkaroon ng masaklap na karanasan at ang mga puso nila, ang mga kamag-anak nila ay sumisigaw ng hustisya at ng katarungan. Ang ating Panginoong Diyos po ang magbibigay ng lubos at sapat na katarungan sa bawat isang humihibik na nangangailangan ng katarungan. Pakinggan niyo po ang sabi sa aklat ng Isaias 42, talatang 3 at 4. Siya'y tapat na maglalapat ng katarungan. Siya'y hindi manlulupaypay o madudurog man, hanggang sa maitatag niya sa lupa ang katarungan. Ang layunin po ng paghuhukom ng ating Panginoong Diyos ay maitatag sa lupa ang katarungan. Sapagkat ang sabi ng Apokalipsis 19, ang talata ay 2, tunay at matuwid ang kanyang paghatol. Marami sa atin ang nagtataka kung bakit ang Panginoong Diyos ay hinahayaan na ang masama ay makagawa ng masama. At yung mga parang mga mabubuting mga tao ay magdanas ng perwisyo at magdanas ng paghihirap sa kamay ng mga taong masasama. Ang paghuhukom ay mabuting balita para sa ating lahat sapagkat ang ating Panginoong Diyos na siya nating hukom ang magbibigay ng katarungan sa lahat ng mga tao at sa buong sanglibutan. Sa Apokalipsis Kapitulo 22, talatang 12, ganito ang sabi ng banal na kasulatan. Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ngayon ay parang namamayagpag ang mga mandarambong, ang mga snatcher, ang mga scammer, ang mga manloloko, ang mga mamamatay tao, ang mga holdaber, at ang mga manggagawa ng mga kalapastanganan. Ngunit maliwanag ang itinuturo ng banal na kasulatan. Darating ang paghukom at bibigyan ng Panginoong Diyos ng kagantihan
ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Sa ikalawang Tesalonica 1:7, ang sabi ng Apostol Pablo, tungkol sa paghukom at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Sadyang meron pong timeline, merong panahon na itinalaga ang ating Panginoong Diyos na isang araw patitigilin niya ang kasamaan, ang kasalanan at ang mga manggagawa ng kasalanan at ng kasamaan. Sa paglalarawan ni Apostol Pedro sa 2 Pedro Kapitulo 3 ay ganito ang panahon ng paghuhukom. Ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iniingatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Ang panahon ng paghuhukom ay maghuhudyat ng paglipol sa lahat ng mga manggagawa ng kasamaan kasama ng lahat ng mga taong masasama at mga bagay na masasama. Dahil dito, pinakisuyuan tayo ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 12, talatang 19 ng ganito, huwag kayong mangaghigantihan mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Batid ko po na sa mundong ito, kasama ng inyong lingkod, at halos lahat ng mga tao ay nakaranas ng injustices in big ways or small way. At tayo ay minsan ay nagnanais na makaganti sa kanila. Tayo ay bumawi sa kanila, rumesbak sa kanila. Ang turo ng paghukom at ang aral ng banal na kasulatan ay naghahatid sa atin ng pagpapaubaya sa paghihiganti ng Diyos. Pagbibigay daan doon sa panahon ng paghukom kung saan ang Panginoong Diyos ang siyang gaganti para sa atin. Kaya ang itinuturo ng banal na kasulatan sa atin ay bigyang daan natin ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat sa kanya ang paghihiganti at si ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa Roma 14:13 ay meron din itong implikasyon sa ating mga tao. Ang sabi ni Apostol Pablo, wag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa, kundi bagkos ihatol ninyo ito, na ang sino man ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Huwag na tayong mangaghatulan pa sa isa't isa, sapagkat hindi naman tayo ang tagahatol. Tayong lahat ay hahatulan. Wala sa ating mga kamay na hatulan ang kapwa natin tao tungkol sa kanilang kahihinatnan, tungkol sa kanilang kaligtasan o tungkol sa kanilang kapahamakan. Huwag tayong maghatulan sa isa't isa. Ngayon, alam ko po na ang iba sa inyo ay magtataas ng kilay na magsasabi. Ang ibig bang sabihin, Pastor Igan, ay hindi na natin pwedeng sabihin ang tama at ang mali. At hindi na natin pwedeng paalalahanan ang mga tao kung sila ay nagkakamali sapagkat ito ay parang iniisip nila na nagiging judgmental tayo sa kanila. Pakinggan niyo po ang unang Timoteo, Kapitulo 5, ang talata ay 20. Sila na mga nagkakasala ay paalalahanan mo sa harap ng lahat upang ang iba na may mga takot. Tama pa rin po na tayo ay magpapaalaala tungkol sa mga ginagawa ng ating kapwa-tao. Pero wag po nating kalilimutan na sinabi sa banal na kasulatan, kagaya po ng isang paksa natin dito sa Tanging Pag-asa, na gagawin natin ito palagi na may pag-ibig, may compassion, may pagmamahal. Hindi yung parang pupukpukin natin sila sa ulo ng salita ng Diyos, ng Biblia, at bagkus na sila ay mailapit sa ating Panginoong Jesucristo, sila ay lalayo pa sa pananampalataya sapagkat samantalang ating kinokorek sila o
ating sinasabi sa kanilang mga kasalanan ay sinasabi naman natin ng may kabangisan, sinasabi natin na para bagang itinutulak natin sila papalayo sa ating Panginoong Diyos. Importante po na kapag sinasabi natin ang tama at ang mali, ay sinasabi natin itong may kalakip na compassion. May kalakip na pag-ibig. Sabi nga nila sa ospital, bago ka nila operahan o bago ka nila gutlian sa iyong laman, tinuturukan muna nila ng anesthesia. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng paggamit ng salita ng Diyos sa paraang malumanay, sa paraang may pag-ibig, sa paraang may pagmamalasakit, hindi sa paraan na pahambog. Babalansihin natin. Hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo magsasabi ng tama at mali. At pababayaan na lang natin ang ating mga kaibigan o ang kapwa natin o mga mahal natin sa buhay o mga kasama natin sa church na magpatuloy sa ginagawa nilang nababatid naman natin na mali. Paano natin malalaman kung mali o tama? Sa 2 Timoteo 3:16, ito po ang sabi, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Hindi po judgmental. Kung tayo ay magpapaalaala ng may pag-ibig, may compassion, may pagmamalasakit sa ating kapwa-tao, hindi upang ihambalo sa kanila ang salita ng Diyos, kundi upang ipakilala sa kanila na mayroong tagapagligtas, may magpapatawad, may magbibigay sa atin ng kalakasan upang mapagtagumpayan natin ang mga kasalanan at ang maling ginagawa natin sa ating mga buhay. Nakikisuyo po ako sa lahat ng mga Kristiyano at sa lahat ng ating mga kapatid na sa panahon na tayo ay tatawag ng mga taong sa palagay natin ay may ginagawang mali, ay gagawin palagi natin sa plataporma ng compassion, sa plataporma ng pagmamahal, sa pagnanais na sila ay mailapit sa ating Panginoong Diyos at sila ay madala natin sa ating tagapagligtas. Hindi lamang para maipamukha sa kanila na sila ay mali at sila ay masama, kundi maipaalala sa kanila ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos na mararamdaman nila mula sa atin unang-una na, samantalang ating sinasabi sa kanila ang tama at mali. Kung magkagayon, marahil hindi nila mararamdaman na tayo ay mga taong judgmental. Pag tinanong natin ang banal na kasulatan kung saan ibinabatay ang paghuhukom, ay ganito po ang ating mababasa. Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Dati-rati, ang mga masasamang mga bagay ay itinatago ng mga tao. Kanilang ikinukubli. Ginagawa sa mga lugar na madilim o kakaunti ang ilaw. Ngunit ngayon ay talagang lantaran na, tahasan na, kahit na umaga, tanghaling tapat, ay maraming gumagawa ng kasamaan na para bagang walang takot sa batas o walang takot sa nasa sa itaas sa ating Panginoong Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, gawin natin, sundin natin ang utos ng ating Panginoong Diyos sapagkat dadalhin niya ang bawat gawa sa kahatulan. Ang batayan ng paghatol ay doon sa mga utos o batas ng ating Panginoong Diyos. At ayon doon, kung atin itong ginawa o hindi natin ito ginawa, maging lihim man ito o maging ito man ay hayag. Sa maraming pagkakataon ay madali lamang magpakitang tao kapag nakikita tayo ng ating kapwa. Nais natin na wala silang masasabi sa atin. Ngunit kapag wala ng ibang nakatingin, sa likod ng maraming mga kwarto at sa loob ng maraming mga bahay ay lumalabas ang tunay na kulay at ugali nating mga tao. Tatandaan po natin na ang ating mga ginawa, maging ito man ay publicly o privately, ito po ay dadalhin sa kahatulan ng ating Panginoong Diyos.
Kaya ang sabi ni Santiago sa 2:12 ay ganito, gayon ang inyong gawin at gayon ang inyong salitain, gaya ng mga taong huhukuman ng kautusan. Ang batayan po ng paghuhukom ay ang mga utos ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga sa atin sa Pilipinas at sa lahat ng mga bansa, ang batayan kung ikaw ay nagkamali o nagkasala ay ayon doon sa mga existing na mga batas o mga utos na kanila pong inaprubahan. Ang ating Panginoong Diyos naman, ang batayan ng kanyang paghukom ay ang kanyang malinaw na kautusan at kalooban para sa ating mga tao. At ito ay mahahayag ayon sa ating mga ginawa o hindi mga ginawa. Saan pa po? Sabi sa Mateo 12:36 at 37 ay ganito, at sinasabi ko sa inyo na bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. Sapagkat sa iyong mga salita ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Sa Pilipinas po ay meron na tayong naimbentong tawag para sa kanila, mga marites. Mare, ano ang latest? Doon po sa mga mapaghatid dumapit, mga salitang walang kabuluhan, mga salitang puno ng kasinungalingan, mga salitang puno ng pag-i-exaggerate, mga salitang nagmi-misrepresent, mga salitang sumisira ng puri ng ating mga kapwa-tao. Lahat po ng ating mga sinalita, ipagsusulit natin sa panahon ng paghukom. Sa inyo pong pag-iisip ay walang ibang nakarinig kundi yung pinagsabihan lamang ninyo. Ito ay lihim lamang na mga salitaan, mga bulong-bulungan lamang at kaya hindi malalaman ng ibang mga tao, ngunit ang wika ng banal na kasulatan. Ang lahat ng ating sinabi ay ipagsusulit natin sa panahon ng paghuhukom. So maliwanag ang sabi ng Ecclesiastes Kapitulo 12 at aklat ng Mateo Kapitulo 12 at Santiago na ang ating mga ginagawa, lihiman o hayag, ang lahat ng ating mga sinasalita, pabulong man o pasigaw, lahat ito ay ipagsusulit natin sa panahon ng paghuhukom. Ito po ay maghahatid ng iba't ibang reaksyon sa mga tao sa inyo po na nanonood sa oras na ito. Ngunit nawa po ay magbigay sa inyo ng assurance, ng comfort, na anuman ang sinabi sa iyo ng iyong kapwa-tao, minaliit ka man niya, minisrepresent ka man niya, minaltrato ka man niya, hindi man niya sinabi ang salitang nararapat para sa iyo, lahat iyon ay ipagsusulit ng taong ito sa panahon ng paghuhukom. Ang Diyos ang huhusga, ang Diyos na tapat at nakakaalam ng mga lihim at hayag na mga bagay ay ihahatid sila sa tiyak na kahatulan at tiyak na paghuhukom. Huwag po tayong mapuwersa o matukso na gumanti sa kanila, na magtapon din tayo ng mga putik. Burahin din natin, sigawan din natin, pagalitan din natin. Ang mabuti po, ang sabi ng aklat ng Roma kanina, ay bigyang daan natin ang paghihiganti ng ating Panginoong Diyos. Kahit po pala yung ating mga motibo at haka ng mga puso, hindi lamang yung mga gawa, hayag o lihim, hindi lamang yung mga salita na lantad o pabulong. Kahit po pala motibo ay nababatid ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan niyo po ang Santiago 4:12 at 13. At madaling kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng mga puso at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Kinikilala din po ng ating Panginoong Diyos sa konteksto ng paghuhukom. Hindi lamang yung ginawa, lihim o hayag, o hindi ginawa, hindi lamang yung sinalita na pabulong o pasigaw, ganun din po yung mga pag-iisip at haka ng puso ng mga tao. Ang ibig pong sabihin ay ang ating motivation, sapagkat mayroong mga taong parang mapaghatid dumapit. Sasabihin kang, ang ganda mo. Tapos yung palang nasa puso niya, iniinsulto ka lang pala. Yung mga taong gumagawa ng parang mabuti, ngunit ang kanila palang layunin ay upang makuha lamang ang kanilang mga agenda at hindi bukas sa kanilang mga kalooban. Sa panahon ng halalan ay palagi natin itong nakikita
May mga taong namimigay ng pera, namimigay ng bigas, namimigay ng noodles, nagpapagawa ng kapiranggot na kalsada, at parang sa tingin natin ay mabuti na ngayon. Ngunit nalalaman ng ating Panginoong Diyos ang kanilang mga motibo at ito ay bahagi ng paghuhukom ng ating Panginoong Diyos. Mabuti po na kapag tayo ay tutulong ay taos sa puso. Hindi naghihintay ng kapalit. Hindi tayo dahil sumisip-sip na parang mga linta. Hindi po tayo parang gumagawa ng mabuting bagay sapagkat nais din nating balikan nila tayo ng mabuting bagay at yun ang ating pinaka-motibasyon. Sinasabi ng banal na kasulatan na kapag katutulong tayo, yung kanang kamay na gumawa ng mabuting bagay ay hindi na malaman ng kaliwang kamay. Napakarami ngayon, gagawa lang ng mabuti, bablog pa, pipicturan pa, talagang ipangangalandakan pa nila na ganyan. Ang Diyos po ang nakakaalam ng motibo ng ating mga puso at hindi ko po kayo hinahatulan sapagkat hindi ko alam ang inyong circumstances, hindi ko talaga alam ang mga dahilan. Ngunit nais ng ating Panginoong Diyos na ang ating mga ginagawa ay tama din ang ating mga motibo at siya din ang hahatol sa ating mga motibo. Sabi sa awit 139, Oo Panginoon, iyong siniyasat ako, nababatid mo ang aking mga lakad, maging ang lahat ng mga araw na itinalaga sa akin ay nasusulat sa iyong mga aklat kahit na sila'y mga wala pa. Lahat po ng ating ginawa, lahat po ng ating sinalita, lahat po ng mga motivation natin at mga reasons ng lahat ng mga actions natin ay pawang nakatala. Ngayon, sa korte at sa paghukom, kung ang batayan ay ang kahatulan at ang kautusan ng ating Panginoong Diyos, meron ho tayong kalaban. Ang sabi sa unang Pedro, Kapitulo 5, talatang 8, sa panahon ng paghuhukom, ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Sa Zacarias Kapitulo 3, ay inilarawan itong dyablo, itong si Satanas, na siyang nag-aakusa sa punong saserdote na si Josue. Ito po ang mababasa natin. Pagkatapos, ipinakita niya sa akin si Josue na pinakapunong pari na nakatayo sa harapan ng anghel ng Panginoon at si Satanas na nakatayo sa kanyang kanan upang paratangan siya. Si Josue nga na nakasuot ng maruming damit ay nakatayo sa harapan ng anghel. Mapapansin niyo po sa talatang ito na si Satanas ang nagpaparatang kay Josue na punong saserdote. Pakinggan niyo pong mabuti sapagkat ang punong saserdote, siya na ang inaasahang may pinakamataas at pinakamagaling na moralidad. Ngunit ang wika ng banal na kasulatan, siya ay nakasuot ng maruming damit. Ang ibig sabihin, siya din ay marumi. Siya din ay makasalanan. At siya ay pinararatangan ni Satanas marahil na siya ay hindi karapat-dapat na maging saserdote ng ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang karumihan at dahil din sa kanyang kasalanan. Sa Apokalipsis, Kapitulo 12, talatang 10 ay sa mga huling araw ay nilinaw din po sa atin talagang ganito ang trabaho ni Satanas sapagkat itinapo na ang tagapagparatang sa ating mga kapatid na siyang nagpaparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Patid ng kaaway ng ating mga kaluluwa, ng dyablo at ng Satanas, na tayo sa maraming pagkakataon ay napasakop sa kanyang pagtukso. Tayo ay nagkamali at tayo ay naging marumi. At siya ang nagsasabi doon, yan, nasimba yan. Ay, ano yan sinungaling yan Yan napunta yan sa church, nagbabasa yan ng Bible, nakikinig siya ngayon ng Bible study. Kilala ko yan. Meron niyang kalaguyo, meron niyang kulasisi. Alam ko ang mga kasamaang ginagawa niyan. Si Satanas, nalalaman niya din ang likaw ng ating mga bituka, ang ating mga agenda, ang ating mga motibasyon, at siya ang nagpaparatang sa atin at naipakikita niya sa ating Panginoong Diyos na sadyang tayo ay marurumi. Ito ang sabi sa Isaiah 64 verse 6. Tayong lahat ay marurumi at ang ating katuwiran ay kagaya ng basahang marumi. Ito po ang isang malungkot na balita sa paghuhukom ng ating Panginoong Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay na ating ginawa.
Maging ito man ay patago, o maging ito man ay pinicturean pa natin at blinag pa natin, ipinakita pa natin sa mga tao dahil parang sa tingin natin ay maganda. Tayong lahat marumi. At ang ating katuwiran ay kagaya ng basahang marumi. Meron hubang exempted dito? Roma 3:9. Ano ngayon? Tayo bang mga Hudyo ay nakalalamang? Hindi. Kahit na sa anong paraan. Sapagkat amin nang napapatunayan na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Grego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Tingnan niyo po yung katabi ninyo. Tingnan niyo po yung nasa likuran ninyo. At tingnan niyo po kung talagang tunay ang sinabi ng banal na kasulatan. Walang matuwid, wala kahit isa. Kasama po ako na hindi matuwid. Kasama po ako na nagkasala, nagkamali, at sa marami at mahabang panahon at pagkakataon ay hindi ginanap ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang kalaban ng ating kaluluwa ay nalalaman ang ating mga kahinaan, ang ating mga kasalanan, at tayo ay kanyang isinasakdal doon sa hukuman ng ating Panginoong Diyos. Sa tuwing mararamdaman mo yung guilty feelings, sa tuwing mararamdaman mo na, nga, guilty ako, ay ano na ako dyan pala, kung magkagayon ako'y guilty, hindi ako makakapasa dyan, at ako ay wala ng pag-asa. Huwag niyo pong kakalimutan na ang tema ng ating pag-aaral gabi-gabi ay si Jesus, ang ating tanging pag-asa. Sapagkat kung meron tayong kakampi, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan niyo po ang sabi sa Juan 3:17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Dumating po ang ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa, hindi po para hatulan, kundi upang maligtas ang sanglibutan sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya, sabi sa Juan 3:18, ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sumasampalataya sa Kanya, hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya, nahatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya. Ang ibig pong sabihin, ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay upang bigyan ng pagkakataon sa ating mga taong nahatulan na. Guilty na talaga tayo. Kaya siya naparito ay upang bigyan tayo ng pagkakataon pag sumampalataya tayo sa Kanya ay hindi hinahatulan. Kung hindi naman tayo sumasampalataya sa Kanya, wala na, tapos na, nahatulan na talaga. Dahil talaga namang sadya namang guilty tayong lahat. Sabi sa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 1, may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Bagaman karamihan ng mga paratang sa atin ng kalaban ng ating kaluluwa sa korte ng ating Panginoong Diyos ay pawang mga tama. Talagang tayo ay nagkamali sa gayong pagkakataon, sa gayong panahon, gayon ang degree ng ating ginawa, sinabi at sinalita. Ngunit meron naman tayong kakampi, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kung sasampalataya tayo sa Kanya, ay hindi tayo hinahatulan, kundi yung hatol na para sa atin ay kinuha na niya upang hindi natin danasin ang kaparusahan na idudulot ng paghatol na ito. Ang sabi sa Juan 5:24, ang dumirinig ng aking mga salita ay hindi pumapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Opo mga minamahal, kapag dininig natin ang salita ng ating Panginoong Hesukristo, kapag sumampalataya tayo sa Kanya, lumilipat tayo mula sa kamatayan patungo sa kabuhayan. Lumilipat tayo mula sa pagiging guilty patungo sa pagiging righteous. Lumilipat tayo mula sa pagiging marumi patungo sa pagiging malinis. Lumilipat tayo mula sa kapahamakan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya, mabuti po na tanggapin natin siya
bilang ating personal na tagapagligtas, personal na tagapagtanggol, sapagkat siya lamang ang makakatulong upang maabsuelto tayo sa kasong tiyak na kung tayo lamang ay hindi natin maipananalo. Sa Hebreo 7:25, ito ang sabi ni Apostol Pablo, kaya naman niyang iligtas ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Kaya ba niya? Kaya ba niyang iligtas kahit na yung pinakamasama sa atin? Kaya ba niyang iligtas kahit na yung pinakamarumi sa atin? Kaya po niya. Kapag ang sabi ng banal na kasulatan, kaya niyang iligtas ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Sa ating buhay, kapag tayo ay may problema, kailangan nating lumapit sa malalakas, doon sa mga magagaling, doon sa may kakayanan at may kapangyarihan. Pagdating po sa ating espiritualidad, pagdating sa ating kasalanan, hindi po natin ito pwedeng ilapit sa ating kapwa-tao. Hindi po natin ito pwedeng ilapit lamang sa mga kapwa din natin mga makasalanan, kundi kailangan nating ilapit sa ating Panginoong Diyos. At ang sabi ng talata, kaya niyang iligtas ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Paano po nangyayari ito? Sabi sa Mateo 10:32, ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsasalita, kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa lupa, ay kikilalalin ko rin naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Datapwat ang sino mang magkaila sa akin sa lupa, ay ikakaila ko rin naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Ang tanging pag-asa po natin sa darating na paghuhukom ng ating mga kaluluwa, kung saan tiyak na tiyak kung wala si Jesus. Tiyak na tiyak kung hindi tayo sumasampalataya sa Kanya. Tiyak na tiyak kung hindi natin nilalapitan siya, tayo ay masusumpungang pawang mga may sala. Pawang mga guilty beyond reasonable doubt. Alam naman natin ang nabitiwan natin. Alam naman natin ang mga nasabi natin. Alam naman natin ang mga nagawa natin. Alam naman natin ang mga itinatago natin. Alam naman natin ang mga baho natin. Alam naman natin ang mga imperfection natin. Ngunit hindi lamang iyon ang nais kong malaman ninyo ngayong gabi. Gusto kong malaman nyo din na mayroong tagapagligtas, mayroong tagapagtanggol, mayroong may kakayanan na magpaabsuelto sa atin upang tayo ay hindi lamang makaalis doon sa parusa ng nagniningas na dagat-dagatang apoy na impyerno, kundi tayo ay makarating sa paraisong totally hindi natin deserve, sapagkat ito ay ipinagkakalob sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng ating tagapagligtas. Isang araw, sa aklat ng Juan, Kapitulo 8, ay nahuli nila ang isang babae sa kanyang akto ng pangangalunya. Caught in the act. Caught red-handed. Guilty beyond reasonable doubt. At kinaladkad nila ang babaeng ito sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. At sinabi nila sa kanya, Guro, sinasabi sa kautusan ni Moises na kapag ganito ang sitwasyon ay marapat lamang na batuhin. Hindi sila sinagot ng ating Panginoong Jesucristo, kundi siya ay yumuko at nagsimula siyang sumulat doon sa lupa. At ang sinabi niya, pagdaka ay, kung sino ang walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato. Hawak-hawak na nila ang kanilang mga bato at handa na nilang ibato doon sa napatunayan nila, na aktuhan nila, huling-huli ng kamera, na huli sa CCTV, na aktuhan nila talagang sa akto ng pagkakasala. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung sino ang walang kasalanan, siya ang maunang bumato. Sa palagay niyo kung sasabihin sa inyo ng ating Panginoong Jesucristo, makakabato ho ba kayo? Bakit kaya napakarami sa atin ngayon ang napakadali kahit Kristiyano na? Napakadali nating bumato. Napakadali nating manghusga.
Napakadali natin talagang manira ng ating kapwa na parang tayo ay walang kasalanan. Nung marinig nila ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na kung sino man sa inyo na walang kasalanan, siya ang maunang bumato. Isa-isa nilang inilaglag ang kanilang mga bato sapagkat napagtanto nila na wala sino man sa kanila ang walang kasalanan at wala sino man sa kanila ang may karapatan na bumato doon sa taong may kasalanan. Alam niyo po ba ang nakamamangha dito? Nang sabihin ng ating Panginoong Jesucristong, sino ba sa inyo ang walang kasalanan, siya ang maunang bumato? Siya lamang po, ang Panginoong Jesucristo lamang ang qualified na bumato. Sapagkat siya lamang sa grupo na iyon ang tanging walang kasalanan. Nang sila ay nag-isa-isa nang umalis, tumayo si Jesus at sinabi doon sa babae, "Babae, nasaan sila? Wala na ba ni isang humatol sa iyo?" At sinabi ng babae, "Walang sino man, Panginoon." Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hinahatulan." Si Jesus na siyang tangi lamang makahahatol sa atin, sabi sa Juan Kapitulo 5, na ipinagkalob sa kanya ng Ama ang lahat ng paghatol. Ang sabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Opo, hindi excited, hindi eager ang Diyos na i-judge ka. Hindi eager ang Diyos na i-condemn ka. Hindi eager ang Diyos na bumato din. Bagaman siya lamang ang merong oportunidad. Siya lamang ang qualified na bumato at humatol sa atin. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya eager. Ang katunayan na may buhay ka pa ngayon, ang katunayan na naririnig mo ang pangangaral na ito ay pagkakaloob niya sa atin ng awa at ng kanyang biyaya. Manampalataya ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. Magpatanggol ka sa Kanya. Yumakap ka sa Kanya sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Siya ay hindi hahatol sa iyo, kundi siya ang magliligtas sa iyo. Tatanggapin ka niya. Kahit ano na ang nagawa mo, kahit ano na ang nabitawan mong salita, kahit ano na ang nangyari sa buhay mo, tanggap ka ng Diyos. Patatawarin ka ng Diyos. Ililigtas ka ng Diyos sapagkat siya ay handang-handa, excited siya na magligtas. Naparito siya hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ang bawat sumasampalataya sa Kanya. Sa gabing ito, kaibigan, si Jesus ang ating tanging pag-asa. Sa buhay nating punong-puno ng pagkakamali, sablay, na mali tayo, nakabitaw tayo ng hindi magandang salita at wari bagang kagaya ng sinabi nila, hindi mo na maibabalik. Hindi man natin na itong maibabalik. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, ikaw ay hindi niya hinahatulan. Ikaw ay pinapatawad. At mula ngayon, huwag ka nang magkasala sa pamamagitan ng kanyang biyaya na nagpatawad sa atin. Ito din ang biyaya na magbibigay ng kalakasan upang mabuhay tayo ayon sa kanyang banal na kalooban. Huwag niyo na masyadong isipin ang paghuhukom. Ang isipin ninyo, meron tayong tagapagligtas sa lahat ng judgment na dumarating o darating sa ating buhay. Siya lamang ang magliligtas. Walang iba kundi si Jesus, ang ating tanging pag-asa.